A day in my life as a fourth-year midwifery student and the youngest of six, a menopausal baby with 5 kuya. Life isn't always easy, especially caring for a loved one with dementia, but it's full of love and purpose. And in this video, I'll share a day in my life bago ako ma-confine. After school, nakisabay ako kay kuya pauwi and thanks to him, may libre pang pizza. Then, I decided to start walking and jogging again. One day jogging, 1 year pahinga ulit. Grabe, say na ba ito ng pagtanda? Parang dati, 1 kilometro lang warm up. Ngayon, kalahating kanto pa lang, hingal na ako. Comment down below kung kayo rin ba yung tipong isang araw lang nag-exercise pero buong katawan nyo nagre-reklamo kasi same, pero laban lang, kailangan nating alagaan tong mga buto habang bata pa tayo. Wow! Ayan, fast forward, bilisan mo tumakbo ate para may marating ka. Napagod na. Pero tignan mo tong view. I love you. Eee! Sayat. Sana all. Solo flight tayo today kaya ayusin ko muna tong shoelace ko bago ako matisod at maging moment of the day. Habang naglalakad ako, may nadaanan ako nag-aasikaso sa bukid. Nakakalungkot isipin habang may mga magsasaka pa rin nagsusumikap, ang abono nasa 1,500 na. Pero ang palay, 10 pesos lang. Pilipinas, kailan mo kami maririnig? Sabi nga nila, once in your life, you need a doctor, a lawyer, a policeman, and a teacher. But every day, 3 times a day, you need a farmer. Oh yes. Medyo ginanahan ako. Siguro kasi first day pa lang. First day pa lang kasi baka next week balik na naman tayo sa 1 year pahinga. Gago! Make it faster ate, galingan mo, ang tagal. Sige, bilis. At ikay lilipad pa. Lumipad na nga. 1,000 years Resulta ng isang araw sa pagiging fit girl, lagnat at body pain. Pain ng putik. Pero seriously, grabe talaga, sobrang sakit ng katawan ko at umabot pa sa 39.5 degrees Celsius yung lagnat ko. Iniisip ko talaga walang ibang mag-aalaga sa akin kasi ako naman ang nag-aalaga sa kanila. Ang hirap magkasakit kapag puro seniors ang kasama mo sa buhay. Second day na ngayon pero on and off pa rin yung lagnat at body pain ko. Hindi pa rin totally nawawala. So I decided to drink pinakulo ang luya. Pinilit ko na lang kahit medyo ayaw ko sa lasa. Baka sakaling makatulong lalo na't inubo ko konti. At nilalamig din. Third day na, napektuhan pang pag-aaral ko kasi nga masakit ang ulo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin kaya I decided na gawin ang utos ni mama sa akin nung bata ako dahil laging sumasakit ang tuhod ko. So ayan, kumuha ko ng dahon ng mahogany ata yan. And then, ayan, pinasinunog ko lang. Sakto namang dumating ang baby kes ko, pinagtripan pa ako. Sabi albularyo daw siya, gagamutin niya daw yung sakit ng tuhod ko. Dati si mamang gumagawa nito sa sobrang sakit ng paa ko. Since bata pa ako, sumasakit na talaga yung tuhod ko. Kaya akala ko normal lang na ganyan. Ayan, pinagtripan pa ako. Sabi niya gagaling daw to kasi siya daw yung naglagay. Sana nga. For me, nakatulong naman siya. Gumaan naman ang sakit ng paa ko. Pero yung sakit ng ulo at katawan ko hindi pa rin. Sa paa lang medyo gumaan. Kaya salamat! Naisip ko nga uminom na lang ng Royal at Skyflex baka gumaling pa ako bigla. Di na kasi kaya ng paracetamol. Eto na nga, na-confine na kasi hindi na talaga kaya ng katawan ko. Yun pala, ang baba na ng white blood cells at platelets ko. Binilhan naman ako ng pang-apat kong kuya ng itlog pugo kasi nakakatulong daw ito para mas mabilis akong lumakas. Salamat kuya! Nagpabantay ako sa aking sister-in-law, hindi naman pwede ang aking papa kasi senior na siya. Sakto namang bumalik ng aking bebe sa kanyang work. Buti na lang saktong walang ginagawa si ate kaya nagpabantay na ako sa kanya. Salamat ate! Need ko talaga madami inumin, naka 3 litro ko sa isang araw. Salamat kuya sa pagbili ng aking Pocari. Sa pang-5 kong kuya, shout out. Baka mamaya iiyak na naman yan kasi hindi ko daw siya shout out. Kaya dami naman ng binili ni kuya, hindi ko to maubos. Baka ako'y magka-heartburn. Lalo na nahihirapan ako huminga.
Nandito din pala si Papa, naghatid ng pang dinner ni ate. At ngayon, nakikichika siya bago siya umuwi. Hindi ko na na-videohan kasi sobrang sakit na ng ulo ko, kaya tinulog ko na lang. Kinabukasan naman ay nandito ang aking pamangkin, galing pa yan sa La Union kasi nag-aaral siya sa La Union. At ito, binisita din ako. Pero sakto namang brown out, gusto niya daw mag-charge pero wala kang kuryente. Binisita din pala ako ng pangatlo kong kuya pero hindi ko na din na-videohan kasi nakatulog ako that time. 5 days ako tumira dito sa ospital. Salamat sa Diyos at medyo okay na ako. At ngayon, hindi na masakit ang katawan at hindi na din masakit ang ulo. At wala na din akong fever. Since na-confine ako, hindi na bumalik ang aking fever. So ayan, bumalik na ulit ang kuryente. For discharge na, 5 days na akong nandito kaya uwing-uwi na talaga ako. Pero salamat sa pamangkin ko na nagbantay sa akin kagabi. At yung pamangkin ko ngayon na tumulong sa akin na maglakad ng aking PhilHealth at iba pa. May nakilala din ako dito, yung katabi ko dito kasi nasa ward lang ako. Mas mauna siyang ma-discharge sa akin. Kapwa content creator ko din siya. Hello auntie, bye-bye. Thank you sa chika. And pagaling ka din po, bye-bye. Sakto din umuwi yung pangalawa kong kuya dito at binisita na rin ako. Hindi ko na din na-videohan kasi pa-discharge na ako. And ready na ulit bumalik sa daily life. Sobrang thankful ako sa recovery na to at sa lahat ng sumuporta bang nasa hospital ako. Ingatan natin palagi ang ating kalusugan dahil health is truly wealth. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!